Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsuni ata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kinaadman. Non potest esse diuturnum quae non subis veritas. Nga ang in English niya na, no reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamaturan magpasukan. Ngayon nga ito makaigsunan, makatrunganon kaya na sila mingon nga, read the Bible. Prove your stand or principle from the Scripture. May nang katarungan na, pero kitang Katoliko, kaya ito kay Biblia man o apostolic tradition. Kaya mo may gitudlo. Neo San Pablo hupti sa dakong kalig-on ang among gitudlo kaninyo. Pinagi sa among gipadala nga sinuwat o pinagi sa among tradisyon. Kung doon ay muana kaninyo nga magpaisip nga siya magtutudlo, dili mo dawat sa among tradisyon, ayaw pakiguban niya. Na people or persons who are fun and really believing the authority of the Scripture, they would like to say, is it written in the Scripture, in the Bible? The answer is yes. Nana sa 2 Tesalonica Kapitulo 2 versikulo 15 o 2 Tesalonica 1:3-6. So nagyod ang kasulatan o ang apostolic tradition. Kadtong mga haspaingon Biblia lang, it does not concord with the truth in the Scripture. Kay San Pablo mingon magyod sinulat og ang among tradisyon. Maigso na ito ni nga blihan sad sa mubo kayo nga pagampo. Sa samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan, sa nga ni Jesus nga imong anak, nga mingon bisag unsang butang nga inyong pangayuon pinagi sa kungan, ihatag sa akong amahan. San Juan 14:23. Nangayo kami o Diyos sa mga grasyang among gikinahanglan sa kaluwasan, sa pasaylo, sa makasalanan, o nangamuyo kami nga matapos na kining katalagman, chastisement, because of sins of the world, coronavirus, COVID-19, nga tulo na kamilyon kakinabuhing nakalas. Ayaw sab kami sa panabang sa mahal nga inahan Santa Maria, kaya niyang pagampo nga ito ni Jesus nga anak, dili kabalibaran. Sa nga ni Jesus, Ginoong manunubos. Amen. Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Dunay daghan nga di mo tuo, nga dunay linisanan sa gagmayng sala. Lili mo tuong dunay purgatorio. Pero mo tuo sila nga God is justice. Now, what is justice according to Webster's dictionary? Justice is a virtue which a person gives or renders to everyone what is due to him.
Nasa siya pa ang hustisya skinat sila. Pagkamatarong, mao ni ang mithi o hiyas nga ihatag ngadto sa katao unsa ang angay kaniya. Mao nga lag justice. Mao nang dinis katilingban man nga di mo basag Biblia mingon gipasidunggan tong tawhana kay daghang kay nahimo gamayo. And that is justice. Kadungog sa tanga gisilutan tong tawhana kay nagbuhat magdaotan. That is justice. So, kung mutuo ta nga ang Diyos justisya, di sa tag makalikay nga ang dakog silot, ang gamay silot. Dili parehas ang silot. Onya, makapangutan na ta, og doon na ba tayo mabasa sa Biblia nga dili parehang silot? Yes, niya sa Lucas 12:47-48. Mayngon si Jesus, nga kadtong mga tao nga nagahimog sala nga wa kay sa masayod, silutan og jutay. Pero kadtong nakahimog sala og dako nga nasayra niya, silutan og dako. And that is justice. To give to everyone what is due to him. That is justice. Mao na nga kung parihason sa Ginoo ang gagmay ragsa, doon na tayo mangawat tungos kagutom, yagi o kahoy nga namunga, namupog bunga nga dili iya, kawat man na. Salana. Doon ay usa ka tawo nanulis, gipatay pag yun ang magtiayon niyang gitulis, o niya gilugos pag yun ang anak kadaga, hidakpan. Pila ka buwan nga pangita as pulis, hidakpan. Ang pangutana, dito man sa korte, kadtong hidakpan nga nanulis duha ka tawo, patay. Ya, natulsad nga gihusay sad katong nangawat og prutas tungos kagutom. Pangutana, common sense, nimo nga gamit og salabutan. Parehason ba sa uwis og silot? Kadtong tawo nga nakapatay og duha ka tawo, lugos sa anak niya tong pamilya, o dakong kantidad iyang gitulis. Parehason ba ang silot yan tong taon nangawat lang tawag bayabas sungos kagutom? Agos mingong kadili. That is justice. Kung usisiro ng imong pangatarungan o imong na labaw ng Diyos. Muna diya sa pinadayag 21-27, mingon sa Juan, way makasud sa gingharian sa langit, nga doon ay bisan gamayng buling, dili pasudlon sa langit. Nakaroon gamay raman iyang sa di maniangay tambog sa impyerno. Kaya impyerno para mas dagkong makasasa. Di masada ni pasudlon sa langit kay doon na may buling nga gagmay. So doon ay linisanan. Si Jesus misulti niya na factually, truthfully because He's God, He's truth. Nas Mateo 12:25. Nga mingon si Jesus nga kung doon ay taong nakahimog gamay rang sala, wagi siya bilangguan silot, pero magagawas pa siya. Diba? That is justice. What Christ speaks out tells us that God is justice. Gamay ra. Wag iagig prisuhan, pero maluwas pa. Muna nga, si Kristo dihang namatay sa krus, iyang ibiyaan iyang lawas diya sa krus. Pero buhi siya sa Espiritu. O miyadto siya sa kaprisuhan, nga di prisuhan nga ordinaryo, prisuhan sa mga espiritu. Nagwali siya dito sa mga espiritong nabilanggo. Nabilanggo, ganito na sila mga salawad, nganong giwalihan man. At least you use logic. If the condemnation is forever, no need to announce any news for these prisoners. That is logic. Na kung kadtong nabilanggo dito, anay kalauman, di na kinanglan walihan ka, o may esperansa, o may paglaom. Meaning there is hope for them. Kung naingon ang atong mga religious commentator, kadtong kahimtanga sa bilangguan nga giwalihan ni Kristo mo itong linisanan. Mo itong linisanan nga sumala pa sa Hebreo 1:3, pacem purgationem peccatorum.
Et Jesus sedit at extiram patres. Panglimpyo siya sa kasalanan, purgasyonem, niya miadto siya sa gingharian siya nga amahan, naglingkod sa tuong kamot sa amahan. Meaning, dunay mga kalag nga gilinisan ang ilang mga sala human sa kamatayon. Dunay bahin sa Biblia nga, huwag din itinuod ato ni laksiyon. Unsa man nasa 2 Makabeo 12:46. 2 Makabeo 12:46. Ningon ang balaang kasulatan, kay ang mga pagampo sa mga buhi mapuslanon, alang sa nangamatay. Kay ang mga pagampo sa mga buhi mapuslanon, alang sa nangamatay. Kung sila nagampo alang sa nangamatay, kana tungod kay dunay kalauman nga mapasaylo pa ang sala sa nangamatay. Hunong tadiha, gamito na to ang pangatarungan. Doon na pa'y kaluwasan. Kung doon na sila, doon na pa'y kaluwasan. Now, kung langit at impyerno, this page of the Bible shall be scraped off. Kung langit at impyerno, kining bahinas, Biblia, kinalang laksiyon ni, kay that contradicts the truth nga duhara ang pudulngan sa nangamatay. Langit, kung buutan siya, kung dako siya sa impyerno, asa mo ito ibutang katunggag may sa. Use your logic and based upon that God is justice. Tama na sa Biblia? Yes. Nasa Salmos 7:11. That God is a judge. And He as a judge is a just judge. God is a judge. And He as a judge is just judge. Sabi siya pang Ginoo, makiangayon, justisiro nga maghukom. Nga na ba justisiro nga maghukom nga gagmay sa ugdag kog sa ipuno na gato sa impyerno. That is contrary to logic. That is contrary to right reasoning. So there must be a state or a place. Kadtong gagmay ragsa, dili tambok sa impyerno kay ang impyerno para mas dagkog sa. Iyagi sila nanang linisanan. Paguman balhinon sila ngadto sa gingharian sa langit. And that is not only justice but the prevailing truth of the Scripture. Wana, call what you may, but the Catholic Church calls it purgatory. Kanlila na bisag unsa, pero ang simbahan nagtawag niya na purgatory, sa English purgatory, purgationem or purgatorium sa Latin, sabot linisanan. Mao nga kinahanglan tabang tas makalags purgatorio, pinagis ng mga pagampo, pagpugong sa atong gugalingon sa sala, paghimong mga maayo. These are the acts of piety or charity that can really help and aid the souls in purgatory. Mga buhat ka na, mga buhat sa kaluoy, buhat sa gugma o pagampo, nga makatabang sa makalags purgatorio. Mike Sons, di patang padayon niya tayo duha ka guest karon, pero sa dili pa atong salamat sa atong arsobispo, iyang Ekselensya Jose Serapia Palma, nga kanunay nagtukaw, nagaplano unsay kaayo sa atong Archdiocese of Cebu. Usan niya nang atong mga eskwelahan, Catholic schools, or maagak ng mga bata sa pagtulunan, sa tinuhuan, o matultulan nila ang dalan sa langit. Usan niya nang atong mga kaparian, andun na sila yung mga training, mga pagbansay-bansay pag-usap. Kaya uban gipatiyo na og kapuol, kinabuhing parianon, ang uban murag mulingi na sila yung agianan. And this should be rephrased, reminisce, the truth is sublime reason of the calling of God. We call it vocation for priesthood or religious life. So atong mga obispo, sila mga pagkigpulong, ilang mga tigom, nag-aagdas mga pare to rephrase and reminisce the divine call. It's no call of human powers. It is the call of God for salvation. Not only for your salvation as a priest, but salvation of many souls. Salamat sa mga obispo sad nga kaabag ni Arsobispo Palma, si Bishop Dodong
Medifil Bilyones naros Mandawi City sa ka ligdong niya mangandam gid siyang mga pagwali matulunanon kayo. Ya si Bishop Antonio Ranyula may nampuon nga obispo. Bishop Emilio Bataclan retired na pero retired sa pangalagad sa katawhan. Mga pare sa parokya, mga pare sa monasteryo, mga pare sa seminaryo ato sa gi-appeal sa pagampo. Ato sa pasalamatan ng atong presidente sa Cebu Catholic Television Network, si Brad Dudong Limsua iyang kapikas Tirdayan, mga staffers sa CCTN, all the expenses shouldered by Dudong Limsua to perpetuate this apostolic or apostolate on the media television, Cebu Catholic Television Network, CCTN. Nya o sa iya mga kaubanan sa Oasis of Love na instrumentos bradudong of conversion by the grace of God pinagi niya sa Oasis of Love. Daghang kay mga non-Catholic ministers and pastors converted by the grace of God to becoming Catholic evangelizers and defenders of the faith. Usan ini atong suod kayo si Brad Paul Alema. Salamat kayo. Ya dito maglangan atong paminawon usa ka higala nato nga kanunay isang suroy sa pagpambit paminaw sa mga manindot nga katarungan sa uban niya si Brad June Purka taga Mambulo, Cebu City. June Purka. Mayong hapon Bradsok nya sige na ngayon na happy birthday sa kalendaryo ay mong gisaulog. Anay akong mga greeting ko sa Mabulo labi na ni Brad Nuling nga suod ni Monsignor Alcasarin, nuling ko niya Monsignor Alcasarin nga Patricio Alcasarin na nagsunod ay po niya itong programa Bradsok niya diya sa Marigondon ilang grupo ni Brad Kuni, Cornelio Amet niya sa ugma pohon magkita gyapon ta sa bagong chapel nga pinan nato Bible study diya sa kuanjo dool sa merkado sa Basak dool sa mall nga bago dang Grand Mall so na diyang chapel nya nautang daghang nambong hapon karon ugma pohon sa buntag magsugod ng galaon na pero sayo pitang maabot dito para nga magkapawayway puta nya akong pangutana Bradsok nga ako ning nasugatang pangutana ha ingon nga ang mga protestante naghimo og tinuuhan o relihiyon alang sa negosyo nya labi na kining Katoliko nagpadato na ni labi na dito sa Roma kay way pobre nga nag-alagad sa simbahan ng Katoliko. Masama ito katubagan ni Bradsok nilang mga pangutana nga maka pa kunong manato. Brad hibaw ka church, congregation or assembly or congregation, yes, really compressing persons or human beings. Kung natong relihiyon nga Katoliko, duwa man ni maglangkob sa mga taong espiritu nga di makita. Tao man ta. Doon ay lawas, doon ay kalag. Doon ay lawas, doon ay kalag ang tao. Munang sakop kayo tao sa katinuan, ayaw kalimot nga nagay expenses. Pagkaon sa mga pastor, kaon sa pare, mga to maintain sustenance of kining nganlan na to hygiene and cleanliness and everything of the environment need money. Muna nga, dita mo tuo nga naitinhuan nga pulos tao di mo gasto. Bisan sa simbahan ingon ang Ginoo nga kadtong mga tao nga nagalagad kanako nagabuhat sa buluhaton suhuli sila. Mabasa ni nato sa San Lucas Kapitulo 7 versikulo 10. Suhuli sila. Unya sa 1 Corinto 9:13 ingon si San Pablo nga kadtong nagalagad sa templo, nagalagad sa altar, mabuhi sa mga halad sa altar. Kadtong nagalagad sa mayong balita, mabuhi sa mayong balita. Bisan sa daang tugon. Nasa 18:21 sa libro sa Numeros. Nga sa mga saserdote, mga pare, ila
ang halad sa ikapulo. Manang atong tithing or gismos, 10%. So, Old, New Testament, wa magsulti nga it is erroneous and sinful nga ang usa ka tinuhuan, usa ka pundok, dili mangulikta, dili mangaig-amot, dili mangaig-gismos. Catholic Church or Protestants, they are really acknowledging the fact. It is legal and moral. Muna ka nang ingon mo negosyo. Lain nun tada, unsa man ang negosyo? Baligya baron tadihag mga ino nato kining sakramento, ibaligya nato ang bunyag, ibaligya nato ang konfirma, ibaligya nato ang kasal. That is simony, to sell that. So na nato ginganlan og kining aransel nga suhol sa kahago sa mga ministro. Nana sa Biblia, San Pablo na sa 2 Corinto 11:8. Si San Pablo ningon, iya ginimpuong. Giwalin ako ang may balita, way bayad. Pero nangay kog suhol sa uban nga sakop sa iglesia aron makapadayon ko pagalagad. So, meaning kanang suhol sa kahago, aransel, legal, moral na sumala sa Biblia. Muna nga itong mga pastor, mga higala, pastor sa parokya, pare, naay kolekta, naay aransel. Kaya that is due to the ones, according to St. Paul, working to glorify God. They are also somewhat justified of their collections, mga amot. Pero, huwag magtinapulan ang ministros Ginoo, di na magtuon, di na mabasa sa Biblia, di na muwali. Nga ipamaligya ang sakramento, that is simony dako ng sala ng mortal. So by the way, nganong naamalagi bayad ang bunyag, dili man bayad sa sakramento, suhol sa kahago. Kay, wala, gingon na to ganina atong premise nga, ang nagalagad sa atong tinuan, tao man. Doon lawas, doon tiyan, dili pulos buko-buko. Dili na andar ilang sakyanan, huipon lang bubuog tubig. Kinalan ay krudo gasolina. So, that is right, and practically that is written in the scripture. Muna nga, kanang negosyo nga pangganansya na, siya nga na niya, maapil na ang mga parig, pagkahinti ba sa insurance, mamaligya bag luti, maligya bag mga appliances. No, that is not allowed by the canon law. So muna, Brad John, mga Katoliko, Protestante, that is in line of somewhat sustenance to continue sa pagsangyaw, pagsaulog sa mga sakramento para sa katawhan. So, dili ta moingon nga kana sala kay nasuwat man na. Ang sa kanang nganan na to extremist, kanang moingon bunyag mga linibunang nagslain na ng istorya. Nga we should constrain and maybe kanang pariya atong higala, atong tambagan o sultihan nga padre just abide by the principle of the church. These sacraments should appear the service from the Lord with divine effect, which divine grace. Do not use this as kind of human business. Tingali may magamgo siya na. Muna nga itong tubag sa pangutana Brad John Porca nga legal o moral na with regard to collection, amot, niya tithings nga gihimo sa uban na itong mga igsuon, we give due respect to them. Sa canon law number 2043, canon law number 2043, nga ang katauhan nga sakop sa simbahang Katoliko may katungdanan sa pagtabang sa mga pare sa ilang mga galustuhan sa pag-sustain sa ilang ministry o sa pagpalambo sa simbahan. So that is canon law. So, canon law number 2, sa Catechism of the Catholic Church. Canon law number 222, title 2, mutabang ang mga laiko sa simbahan ngadto sa ilang mga ministro na pare. Kunya niya si Brad Roder Casa na ila sa
mga katawhan sa tinuhuan sa Sugbo nga kanunin ni siyang mamalandong basa sa Biblia niya, kita niya ang murag nagakasumpaki, conflict in the scripture. Pero ato siya maminaw. Brad Rudy Racasa. Salamat Brad Sok, ug maayong hapon sa tanan natong televiewers. Kutob sa maabot na imong Sibya, labi na gyud diha sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Danny Abadiano, Bitoy Bakuli, o di Jocelyn Asakar. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon Brad Sok, arita sa balaang kasulatan sa Lucas 5:21. God is the only one who can forgive sins. Unsa dinhi ang Ginoo? Walay tao nga makapasaylog sala kundili ang Dios lamang. Lucas 5:21. Dios ra gyud mo'y makapasaylog sala. Sa 2 Corinto 12:13, mingon si Apostol Pablo, ang akong pagtagad kaninyo sama ra sa pagtagad ko sa ubang iglesia. Gawas nga wala ako maghasol kaninyo sa pagpangayog hinabang pasaylua in taon ako niining akong sayo. Niangkon si San Pablo mga kaigsunan. 2 Corinto 12:13, pasaylua in taon ako niining akong sayo kay wa siya maghasol mangayog hinabang. Sa 1 Corinto 16:2, sa maayong balita Biblia nagkanayon, sa unang adlaw sa matag semana ang usag-usa kaninyo magahin gayud og kwarta sumala sa inyong kinitaan ug tigumon kini aron maandam na inig anha ko. Mo nagingon ni San Pablo nga ang matag usa kinahanglan gyud magahin og kwarta sumala sa inyong kinitaan ug tigumon aron maandam na inig-abot ni San Pablo. Sa Salmo 7:11, klaro kay ngayon ni Brad Sok, ang Diyos hustisya. Akong pangutana ani Brad Sok, kini si Apostol Pablo, hustisya ba niyang gibuhat Brad Sok? Nga nangay sa kada semana mga isa hinabang sa kinitaan sa mga tao? Palihog ko no patinaw ni Brad Sok. Bihay tikstong imong isgutan Brad Rudy nga na-intriga, interesado ko katong ingon nga kong pasaylo kay wa ko makatuman sa pangayo Hinabang. o hinabang. Sa itong teksto, Brad Rudy? 2 Corinto 12:13. 2 Corinto 12:13. May ning teksto niya, ako ning pakliyon kadiyot una ko mo tubag sa imong mayo nindot nga pangutana. 2 Corinto 12:13. Yeah. Taning basahon kadiyot. Hinoon, may balita Biblia ning gimaster ni Brad Rudy, pero kato lang i-compare sa Cebuano King James Version. 12:13 Brad Rudy. 2 Corinto, no? 2 Corinto Yes. 12:13. 12:13. Ngayon din ni San Pablo, og ako maghahalad sa dako gayud nga kalipay, og maghahalad ako alang sa inyong makalag, kung dako nga akong paghigugma kanyo, jutay ba lamang ang inyong paghigugma kanako? 12:13 ni Brad Rudy. Kay unsang butanga ang nakahimo kaninyong ubos sa uban nga iglesia, gawas nga ako wala magsamo kaninyo, pasaylo ako ninyo niining dili katarungan. Diha sa imong gikuan nga pasaylo ako sa akong kasipanan, sayop dili katarungan. So ang buot pasabot di normal, dili kining extraordinary nga ang mga ministros Ginoo kinahanglan mo hangyo gyud sa katilingban nga sakop sa ilang congregation nga motabang gyud mo nga ako ning balikon ning akong gibasa sa kining 1 Corinto 9:13 may sa ning atong basahon nga ningon wala ba kamo mahibaw nga ang nagalagad sa mga butang nga balaan diha sa templo magakaon sa mga halad sa templo ug makaambit sa mga halad sa templo. Manang sa 1 Corinto 9:13. Yang sumpay katuningon siya nga
kadtong nagwali sa maayong balita, mabuhi sa maayong balita. So, kinahanglan nga ang mga katawhan sa Dios nga naa sa tinuan mutabang gid ay sa mga nagwali, mga ministro, pastor sa atong tinuan, mga pare, mga laiko nga dedicated to evangelization. Usan ini si Brad Paul Alema, akong amigo nga usa siya ka evangelizer gikan pa sa pagkabatanon sa Saksi ni Jehovah's Witnesses. Nahimanggod gani kibatig kasuko ang iyang amahan kay giagak siya pagayo paghigugmas Biblia, kapila niya balik-balik kag basa ang tibok Biblia, pagtudlo siya ng amahan niya nahimo mang Katoliko. Kaya lagi si Brad Paul Alema searching to the true church, the historical church, nga ang gitukod ni Kristo gitukod man sa anyo 33. Di makakakitag tao o inahan nga nanganak nagunang o niya ni kalit lagtungha mga 20 katuig niya butang lawas. Kuryoso ning hitabuha nga nagunang o pagkatao niya 20 katuig milabay niya butang niya lawas. Di na mabuhin tawana normally puray ipanganak. That is an analogy nga pag tukod ni Kristo siyang iglesia nga mong iyang lawas, diha siya dayon ang iyang ulo. Dili kay naguna siya ang ulo pagkatao. Sa pagtukod ni Kristo siyang iglesia, iyang lawas, diha siya ang ulo nga mong siya. So mo na'y normal nga mga panghitabo. So, may tungod sa katong ditso sa pangutana ni Brad Rudy nga silo ako sa akong sayop nga ako wa magsamok kaninyo pagpangulikta gikan ninyo. Giisip niya sayop kay ang gusto gyud nga kinahanglan mangulikta. Kay mo'y katungdanan sa mga tao niya man is Galatia 6 nga ningon si San Pablo, timanan ninyo matupad San Pablo nga ang mga nagalagad sa maayong balita, nagsangyaw sa maayong balita, inyong katungdanan, kamo nga naminaw, kamo nga nakapamo sa maayong balita, pagtabang niya ng nagsangyaw. Kung inyong gihimo mo ipagpahimo at paghimaya sa Diyos. So, mo na nga, si San Pablo, mihimo siyang kugalingon og exception of the rule nga kinahanglan yun nga mangulikta, wa siya mangulikta. Pero doon naman siya gibasa ni Brad Rudy sa 1 Corinto 16:2 nga matod pa ang mga sakop sa katilingban sa Dios nagtigom og kulikta. Nya katong salapi nga ilang kulikta ilang giandam, igabot San Pablo ilang ihatag. Ningon San Pablo, ay di la ko mudawat na kay di ko mulikta. Gidawat San Pablo kay that is really normal. Ay lang nga that exception of the rule at the very onset nga ningon siya nga kung pasaylo kay mo kung mulikta ninyo. Ambot pasabot niya nga angay gyud unta siya mulikta. Pero alang tigali kadto San Pablo gud na mo toy trabaho Rudy. Sa trabaho San Pablo Rudy. Muha tug tulda. Oh, muli to siya mga panits baka na nya buwan nya pilot ko na kanang tahiyon ba. Himon nga tulda porting liguna. Nya mahal. Muna makakwarta gyud San Pablo niya tong negosyo pagpanghimog tulda. Sumuto yung isiligan pagsugod pero pagsuroy na niya nga di on siya panon pagpamuhat og tulda mo nang na siya kolekta. Mo nang lipay siya nga ang Iglesia sa Corinto nagtigom kay pagabot San Pablo ihatag nila ang ilang kolektan San Pablo. Sa pangutana nagkasumpaki ay ba kini? Mo nang gi-question sa ni Brad Rudy ang gamit ang Salmo 7:11 ang Dios justisya. Yang mga pinilan man ni sa Ginoo, San Pablo pinilan mas Ginoo. Mura magway justisya kay wa mangulikta nya nangulikta ni ay. Bita. So mo na ang circumstance and the message San Pablo, there were times nga he laying on the exception of the rule. Katong doon na pa siya kwarta. Wa siya mangulikta pero sige na siya mission lain-laing dapit pila ka adlaw to sa dagat sa may makaon niya guay naghatag niyang suporta. Muna na sa 2 Corinto 11:8. 2 Corinto 11:8. Maton pa San Pablo, akong giwali ang may balita, why bayad?
Kung nga kog suhol sa mga sakop sa iglesia, aron ako makapadayon pag-alagad. Ora nga ang atong tubag sa may pangutana ni Brad Rudy Racasa, kunya daghan ta og mga tubagonon pa nga pangutana, pero karon na mga hinungdanon kay pahibaw nga takos sa natong lantawon karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Maison balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Nay panultihon sa kaalam nel volitum nisi precognitum. Dili ta makaigugma sa kapagkamao sa kabutang ngawa nato masayri. Dili ta makabansay sa tinuod nga pagbansay sa kapagtuog tinuhuan wa tay kasayuran. Manan si Kristo mismo maingon, pabilin mo sa akong mga pulong. Kaysa inyong pagpabilin sa akong mga pulong, mahimo mong akong tinuod nga tinunan. May bawo mo sa kamatuuran, o ang kamatuuran makaluwas ninyo. Nabasa ni sa San Juan 8, tudling 31-32. Kung doon ay adlaw, nga magpalayo kita sa kayag sa adlaw, tago ta, sud batag langob, di na ta kakita sa adlaw. Gapuson ta, hakpon ta, suluban ta, stuman nga kangit-ngit, di ta kakita. Manang mangandoy ta sa kahayag. Ang pulong sa Diyos mong kahayag, the closer we are to the Word of God, the nearer of ourselves to the light and the truth of salvation. Kung paduol ta kanunay sa kamatuuran, maduol sa tas kaluwasan. Muna nga sa simbahang Katoliko kada adlaw magmisa. Ug kada adlaw gibasa ang ebanghelyo ni Kristo, may balita sa kaluwasan. So muna ang kinabuhi nato, it must be within the sphere of the grasp of the church. Kinahanglan nata sulod sa magaksanon nga panudlo sa Ginoo. Yaw sana to pagkaton ug di ta maminaw, ug di ta mosimba. Labi nagbadomingo nga obligasyon gyud na. Kaya kana di ta kasimba Lunes ngadto Sabado, dili adlaw iglilihi, wa di ta kasa. Pero Domingo tinuyuan gyud nga di ta mosimba. Matod pa sa librong gisuwat ni Father Francis Casili sa Kahiswitas, it is a mortal sin. Di ta mosimba kay tuwa sa kalingawan, di ta mosimba kay tapol tagkatuog, lami kay bagatuog, di ta mosimba kay tuwa ta sa buwangan tibok adlaw, di ta mosimba kay niadto ta sa kadakong kumbira nga tibok adlaw. Kanang katarungan na
dili na madawat. Ug maghimo niya na nga itong gidisregard ang pagsimba kasa tag mortal. Ug nahibaw na tag unsa nang sang mortal. Grabe og dako. Nga simba ko, gituyo na itong dili pagsimba. Wa na ta kaginawa pagabot sa kautuhon, patay ta. Ang kainit sa kautuhon, dili ikatandi sa kainit sa impyerno nga tuso na ito hangtod sa kanturan. Muna manimba kita, sipon na itong obligasyon na. Kay, the glory, the joy, peace, come only from God. Ang himaya, kalinaw, gikan sa Ginoo. Ya kung magkataon kita sa pagsimba ka na sa Ginoo, kanang himaya o kalinaw, batunan na ito. Mangko na ito. Di na ito mabatunan nagdakan tagsapi, sige tag-ihap di mayap. Di na mabatunan na ito, hurot na ito, tanaw salida sa Netflix. Di na ito mabatunan ng mga gloria o kalinaw, sigig suroy lilayang mga naso. Only in the Mass. So, muna nga, kinahanglan ta manimba. Kaya nagdaa sa switch siya man. Mayong Ginoo, kining alambriha, kining mobilyaha, wala mangini kapuslanan. Kaskas mo lang sa baterya. Kaskalas kurinte. Switch off. Paong. Muna mahitabo itong kinabuhi. Only in the one click, the hand of God, suddenly, inevitably, death comes to us. Yawan na ito niya si Brad Carlo Badenas o sa ka-serious Catholic Charismatic Youth Groups. Atong paminahon si Carlo Badenas. Dagang salamat Brad Sok ug maayong hapon kanimo Brad Sok ug sa atong mga suking tigtan-aw sa atong programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko sa CCTN. Unya Brad Sok, sa dili pa ko mangutana, greetings nako sa among kuraparoko kaniadto si Father Anthony Murillo. Mayong hapon nimo dia Father. Ug labi na gayud sa atong kauban sa Catholic Filipinders si Brad Michael Cabonilas ug ni Brad Mario Agbo. Ug kanimo Sister Sosie Fulbira taga Lapu-Lapu. Mayong pagtan-aw kanimo diha. Brad Sok, ang akong pangutana Brad Sok, bahin aning ang pagkadili masayop sa Santa Iglesia Katolika Brad Sok. Kay kining doktrinaha Brad Sok, gisupak sa atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko. Kay matod pa nila nga kung dili pa masayop ang Santa Iglesia Katolika, dihay panahon di Brad Sok nga ang atong simbahan nga Katoliko nagcanonize sa usa nga gitawag og Santa Filomena. Matod pa nila Brad Sok, kung dili pa masayop ang atong simbahan, dunay higayon di Brad Sok nga ang atong simbahan nagcanonize sa usa ka babae nga ginganlag Santa Filomena. Pero nadiskitaan Brad Sok sa pipila ka mga katuigan, nadiskitaan sa atong simbahan nga wala di ay gitawag og Santa Filomena sa listahan sa mga santos. Dito di Brad Sok nga nasipyat og nasayop ang atong simbahan. Ang ako pangutana Brad Sok, unsa man katinuod Brad Sok ang atong simbahan nasayop sa pagcanonize aning Santa Filomena, kay niadtong higayon Brad Sok na diskitaan nga wala jud ay santa nga ginganlag Filomena. Palihog ko pagpatinan Brad Sok. Doon ay mga parokya sa Cebu, province of Cebu nga ang patrona mo si Santa Filomena. Ang Cebu nga. Diasad sa Minglanilla na di ay dakong kapilya nga ang patrona Santa Filomena. Pero mao lagi during the time of Pope John the 23rd. Iyang gipahunong ang debosyon ni Santa Filomena. Ya kay lagi kay Santa Filomena presumption nga canonize. Usa man na sige tudlo simbahan nga the act of canonization of the church or the pope is infallible. Nga kanang pagbuhat sa katungdanan so sa Santo Papa sa pagcanonize o sa ka tao di na masayop. Pero sayop di ay kay wa man ay Santa Filomena. Nya gipahunong pagit Santo Papa ang debosyon niya. Amo na atong sayo. Nagtinuray nga dunay duha ka Santa Filomena sa kasaysayan simbahan. Santa Filomena Martir o Santa Filomena nga Berhen. Berhen meaning chaste. Alagad si Ginoo sa tuman nga kaputi lawas o kalag. Kadtong usa ka Filomena Martir. The
truth found in history nga wa na siya makanonize. Pero martir man, mo na nga ang mga tao, niadto siyang lubnganan, halad og mga buwak, daggo to kadila, nagampo sa Dios. Panabang nining Filomena martir, yan daghan sa mga milagro ni tabo kanila. Sila na gyud sa may maka nagtubag ato ang pagampo. Ibaw ta nga mutubag sa itong pagampo ang Dios. Ang mga santos, mga kaymanan lamang nga modala sa ato mga pagampo ngadto sa trono sa Dios. Karon sa pag-locate sa lubnganan ni Santa Filomena, daw na nagkatakdo nga lapida. Nya gi kanlat ang lapida, duha man ka klase nga klases bato, Filomena. Sa to pa it was coincidental, accidentally nga na takip ni Filomena nga mo na nga di mo kita kasiguro ni Filomena ba ni mo to nga Santo Papa ni hikling nga dili sayop ang pagampo sa mga tao kay maong babae Santa Filomena gituan martir masan. Pero ningon ng Santo Papa nga ipuli lang ang laing Filomena nga tinuod yun nga na canonize. Morning Santa Filomena Martir. Gihikling ang Santa Filomena Birhen mo'y gipuli. Santa Filomena gyapon. So, why infallibility of the Pope nga natandog ang pagkadili masayop Santo Papa sa pag-canonize wa matatsa sa tupa wa mairog. Kay kadto si Santa Filomena nga martir wa man gyud fully canonized. Kaya gi-question ang canonization man. Wa man siya ma-canonize. Pero Santa Filomena Birhen na canonize gyud. Mao na nga mao na gipuli ron ang sa mga parokya nga nagpatron og Santa Filomena, usually Santa Filomena gyapon pero the Virgin dili kadtong the martyr. Mao na tong tubag sa may pangutana ni Carlo Badinas, there was no somewhat dent o pagkairog o pagkas ingnon to paglaksi sa kadili masayop Santo Papa. Mao na tubag nato ni Carlo Badinas ni abot si Brother Alan Tanggapan taga Mandawi usasag ka tigpaambit yan iya ato sa paminawon. Brother Alan Tanggapan. Salamat Brother Sok, may hapon. Ya more magbalik sa kanimo birthday, happy birthday sa more grasya. May tungod sa akong mga amiguhan diha sa Mandawi, si Konsehal Biho, uban pag amiguhan si Juni Jaime diha sa Camaro. Salamat diha Brad. Ug sa mga grupo nga Hero Club, salamat sa paminaw nila matag higayon. Arita sa gamay na kong pangutanan Brad Sok, faith and morals. Does the statement Pope Francis prove that the doctrine of Papa infallibility is false? Kini ba ang Papa pagkadili masayop Bransok? Ado na ba'y basihan sa kaliguunan sa Biblia nga ato mabasa ang Papa pagkadili masayop? Daghang kayong batikos sa mga laing religion. Pagsaway, Papa, labi ng kaparian, daghang mahitabo nga dili angayan isulti apan ilang paymugatan yun kining laing mga religion. Dili ko modool kay mga tao na sila. Abong tanang Bransok, naabagig kita nga ang Papa kini infallibility nga dili kasi palihog ko pagpatinaw nini Bransok. Nasa libro suwat ni San Judas Tadeo, ngayon siya nga daghan ang sayon ra nga magpasipala sa mga butang nga wa nila masayri. Daghan ang magpasipala sa butang nga wa nila masayri. Kay kining infallibility, wa kay man say masayri uban. What is infallibility? In no fallibilis error. Sa to pa infallible gali dili masayop. Pero unsa man ang pagkadili masayop sa Santo Papa? Una, ang impeccability kanang di makasa na Santo Papa nga di gyud makasa wa na itudlo impeccability no ya peccato peccata dili makasa impeccability dili na doktrina sa simbahan nga ang Santo Papa dili makasa ang doktrina sa simbahan infallibility of the Pope no sa man nga ang Santo Papa dili masayop
Katong imong nasigutan ganito, duha ka pong faith and morals. Ang panudlo sa Santo Papa nga usa ka doktrina nga dawaton gyud sa tanan. Kay gihapsay o gipadayag na sa simbahan. Ug kanang gipadayag simbahan nga doktrina nay sukaranan sa Sagrada Escritura. A dogma cannot be called a dogma when there is no basis upon the Scripture. Ang usa ka pagtulunan nga doktrina dili tawag dogma kun wala nay basis Biblia. Tanan nga gitudlo nga dogma kay nagi nay basis Biblia. So the church is very safe because the word of God is infallible. Ang poong sa Ginoo di man masayo. So may tungos pagtuo, tuluhuan. Dili ta katudlo sa 12 articles of faith or any doctrine considered and announced by the Pope as a dogma nga dunay sayo, di ka kakita. Yang morals, mauning mga kahimtang sa atong pamatasan sa kinabuhi. Ningon ang Santo Papa nga ang pakikilawas, nga gawas sa kaminyuon, nga gihimo gi-administer simbahan isip sakramento o wa makasal ang tao, mansibado, ang iyang pakikilawas sa babae nga kapuyo. Every time he intercourses with her puyo-puyo, mortal sin. Wala tawag daga, ngitag lugar, sod-sotil, kasag mortal. Mag-masturbate ka, lalaki o babae, sala po na. And that is the word of the Pope. And that is moral. And that is infallible. Kaya that is found in the Bible. Diya sa Sirach 23, 16, ang usa ka tawo magpahimos sa pleasure of the flesh by himself without partner. That is masturbation. That is sin. Uli tawag daga, magkikilawas. That is fornication. That is sin. Nana sa 1 Corinto 6:8, 9. Ya ang duha ka tao, babae laki, ang usa na minyo, that is adultery. O pulos minyo, pulos na sila dunay kapikas, ya magkasabot. That is adultery. That is mortal sin. That is moral. Ya mingon ron nga, di mo kita mga nakday. Palit lang kog similya ni kanang bantugan nga tao baron nga basketball player na may similyang baligya. So injection sa babae nga to siyang matres na nanamkon siya. Nga ang iyang gipanamkon dili binhi gikan siyang bana. That is mortal sin. Because that is outside the morality of marriage. Kaya diin man to niya ko ang similya. Ang lalaki nagmasturbate. Yang similya, gihipos, butang sa laboratorio, ni-preserve, o ito'y paliton. And that is sinful act. That started its sinful act. Because masturbation or outside marriage, sexual act, is always a mortal sin. It's always sin. So mo na nga, simbahan, purti kayo, makinanmanon yung kayo. Muna nga, duko ta simbahan, patuo ta simbahan, na gisulti na ni Kristo na San Juan 3:20, Lucas 10:16. Paminaw sa akong gisugo, ng Ginoo. Bot sa bot, ang mga apostoles, mga sumusunod sa mga apostoles, paminawa sila. Kaya kung naminaw mo nila, ako inyong ipaminaw. O naminaw sa mo sa akong amahan. Kung ninyo silang supakon ng akong gisugo, sa ilang mga panudlo o maayo nga buhat, inyo kong gisupak. Inyo sang gisupak akong amahan. So, that is the chain of morality, the pronouncement of truth nga atong dawaton because of the authority of Christ in the church. So, tubag tas pangutana. Nga doon na ba tayo mabasa sa Biblia nga infallible ang simbahan in matters of faith and morals? The answer is yes. That is guaranteed by the word of Christ. Diyos Kristo, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa langit, Pedro. Unsa gani mong aprobahan sa iyo ta, aprobahan ako sa langit. Aprobado na sa langit. Unsa imong idili sa iyo ta, aprobado na sa langit. Kanang mga pulong na sa Diyos, pulong na ni Kristo. Kinahanglan iyan ang panalibdan kay usa ka sipyat makahimo ang Santo Papa og usa ka akto
within the span of his infallibility niya, sayop niya ay guba ang simbahan, tibuok simbahan. Muna nga kanang infallibility of the Pope, tinuod gina na nga sa balang kasulatan ng tanang matag-asa na sa San Mateo 16:19. I will give you the keys of the kingdom. Whatsoever you approve on earth shall be approved in heaven. Whatsoever you shall retrain or refrain on earth shall be refrained in heaven. Sa imong aprubahan sa yuta, aprubahan sa langit. O sa imong pugnan ni sa yuta, pugnan sa langit. Ginoo pa nagsulti na. Yag, mahinaya ko niya ang papang sudlan ng panuhay niya, mutudlo og kanang sayo, parting gubaa sa simbahan. Not only that, Christ is breaking himself. His authority and truthfulness is somewhat defeated. Di na may tabo. Kaya Ginoo na ginang nagsaad. Kaya palitag doon ay panudlo simbahan nga sayop liay, wala yung pasakop simbahan. Tuig 33, ano Domini, pagtukod sa Ginoo simbahan, hangtod karon 21st century, di ka kakita og dugma, tinuod nga dugma, dili ka nang invento la suban batok simbahan. Di ka kitag dugma nga na sayo. Because as I stated, as a premise, that there is no dogma which is not founded upon the Holy Book, the Holy Scripture, inspired by the Holy Spirit. Mananito to yung pagkutana, Brad Alan, tanggapan niya, hiyabtan tas panahon, pasalamat taog, ato ipahinumdom, katong akong ipasiuna kanina nga, dili ta makaigugma sa katinhuan nga wa tay kabangkaagan. We must learn the Scripture, ningon kasulatan, nga kada adlaw, pundok sa katawhan, nga nagbasa kanunay sa balaang kasulatan, o ilang giusisa, nga ang maong panudlo, dili sayop kanunay matarong. Kada adlaw. Mga na ang atong waton, malandong ta, bisang dili-tili kada adlaw, basta duol ta kanunay sa kahayag sa kamatuoran sa Ginoo. Salamat kayo, salamat ko ni Brad John Purka, Brad Rudy Nakasa, ang very renowned, somewhat looking into what are complex and contradictions of the Bible. Iya din ang iladlan nga rin na to. John Purka, niya si Carlo Badenas, si Alan Tanggapan, niya si Gani Sumando Aquino, tambong senato. Dili ni Aquino nga pagumangkon sa presidente. Aquino rin Sumbo. Salamat kayong Diyos magapanalangin nato. Tagbo ta puhuning atong tulumanon ang atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Ang Diyos magapanalangin ka nato. Salamat. Hail to the true body